Praise the Lord. Magandang umaga sa bawat isa. Kaway-kaway lang po dyan. Yan. Doon po sa bawat isa na nasa kailang mga tahanan. Okay, wave your hands. I hope na hindi nyo kinakawayan o winawagaywayan dahil nananaginip kayo, dahil tulog pa kayo. Kundi, hindi nyo po yung winawagaywayan kasi naka-pressly tune in kayo sa ating pong live stream ng ating pong gawain. Anyway, hindi po ito gawain ni Pastor, hindi rin po ito gawain ng Caloocan Bethel Assembly of God Church, kundi ito po gawain po ito ng Diyos at dapat pong ating alalahanin yan. Napakahalaga po na i-focus po natin yung ating atensyon sa Panginoon, wala pong iba kundi siya lang, at yung kanyang mga salita na ito po ang sandigan ng ating pong tunay na pananampalataya. Lalo na ho sa panahong ito, ang dami pong balita, fake news, yung iba dyan nagdudulot ng takot sa bawat isa, yung iba naman ay nagdudulot ng malaking ng tanong at hanggang ngayon ay naghahanap ng kasagutan. Pero mahalaga po yung mensahe po ng Panginoon ay mensahe po na nagbibigay dapat ng pag-asa sa buhay ng tao, lalong-lalo na sa huling panahon na ito. Purihin po ang Panginoon. Hallelujah. Praise the name of the Lord. I ask God, siyempre naman, napakahalaga po ito dahil sa inatasan tayo ng Panginoon mangaral ng kanyang salita at pangunahan ng isa pong gawain, ay napakahalaga po yung lagi tayo nakipag-ugnayan sa Diyos. Kasi bawat isa sa atin, God can deal with us individually. But on the other hand, God wants to deal with us corporately. At yun po ay napakahirap. Ang mahirap niyan kasi kapag corporately, ang dami nating kanya-kanyang pag-unawa at pananaw, ang dami nating gustong mangyari. Pero ang tanong ano ba yung gusto ng Diyos na maganap sa buhay natin? At yun po yung dapat sentro ng ating pong puso, kalooban at ating pong hangarin sa buhay. Kasi I can do things that I want to do with regards to service sa Lord. Pwede akong mag-isip ng mga bagay na pwede kong isipin na quote-unquote para naman sa Diyos. Pwede sa mga oras na ito, ako'y nandiyan sa kalye at nagbibigay ng tracts at ipinapahayag ko yung pagliligtas ni Kristo. Pwede naman sa oras na ito, ako po ay nagmimisyon, pupunta sa isang lugar at ipangangaral ang salita ng Diyos. O sa simpleng paraan, pwede ko pong gawin ang nais ko pong gawin. Pero sa isang banda, ano po yung gusto ng Diyos? Sa mga oras na ito, kung kayo po'y naniniwala, gusto ng Diyos na tayo po ay sumamba sa Kanya sa Espiritu at katotohanan, dapat po yung dapat maging hangarin ng bawat isa sa atin kung ito man ay lihis sa ating damdamin. Kasi when we talk about emotion, lahat tayo may mga emosyon Di ba? Halimbawa, pagka nag-prepare ang mahal mo sa buhay at ang prepare niya ulam na hindi mo gusto, sa mga kabataan, gulay. Yung bang saluyot. Yung bang nilagang saluyot. Ano pa ba? Yung po bang piniritong alugbati. Pinipirito ba yung alugbati? Opo. Sinasangag ko minsan yan sa olive oil. Yan po ang piniprepare ko minsan ni Sister Nene para sa akin. Pero parang walang gustong kumain, kundi ako lang. At kung ako'y kakain, parang persadong kainin. Ibig sabihin, emotionally, I don't want that kasi hindi ito tasty. Pero on the other hand, kung yan ang makakabuti, kung iyan ay hilihis sa iyong damdamin, pero makabubuti sa atin, anong mainam? Ang Diyos po ay nangungusap sa bawat isa at napakahalaga po na sa mga panahong ito, lalo na sa panahon ng trahedya, pandemya, at ganitong mga sitwasyon. At hindi lang din ganito ang magaganap. Sapagkat written na po yun Hindi na dapat tayo kinakabahala itong mga bagay na magaganap sa mundong ito. Nasasaad na po sa salita ng Diyos yun. Maliwanag po sa God's Word ang mga katotohanan ito. Di po ba? Kaya lang hindi dapat tayo na aalarma kung meron mang magiging kaganapan sa buhay natin. Sapagkat nakatala na sa Biblia yan Ang mahalaga niyan, yung ating pong relasyon sa Panginoon, ito po ba ay tumitibay? Okay? Ano man ang maging sitwasyon natin. Meron bang karagdagang pandemya man yan? O may additional strain na karagdagang virus na dumating sa buhay natin? And what is important, i-firm yung ating pananampalataya, ating relasyon sa Panginoon. Amen po ba? Hallelujah. Kung ganon, napakahalaga po ng role ng bawat isa sa atin sapagkat tayo pong lahat ay inaatasan ng Panginoon na maging ilaw ng sanlibutan, maging asin ng sanlibutan, at maging halimbawa ng isang Kristiyanong nagmamahal sa Diyos at nagmamahal sa kanyang kapwa at nagmamalasakit, hindi lamang po sa mga material at pisikal na kalagayan ng ating kapwa, kundi higit sa lahat yung pinakamalalim na pangailangan ng tao at yan yung kaligtasan ng kanilang kaluluwa, ng kanilang buhay. Amen po ba? Hallelujah.
Hindi pa po yun ang sermon. Introduction pa lang po yun ng sermon. Kung meron po kayong banal na kasulatan, I hope you have your Bible with you. Hindi po sa ating po mga kapatiran, doon po sa kanilang mga tahanan na nasa inyo pong bahay, please, let us all stand and give respect as we read God's Word. Tayo po tayo. Salamat po. O kayo din po sa bahay, kung gusto niyo pong tumayo, nasa inyo po ang desisyon. Pero ang mahalaga niyan, whether ano man ang posture ninyo, ang puso natin nakaugnay sa Diyos. Hallelujah. Makibukas po kayo sa akin dyan po sa Aklat ng Awit, chapter 34, verse 18. Psalms chapter 34, verse 18. Ito po ang ating mababasa. The Lord is close to the brokenhearted, and He saved those whose spirits have been crushed. Pinagpala na po ng Diyos ang pagkabasa ng kanyang buhay at makapangyarihang salita. Tayo po'y sandaling yumuko, tayo po'y manalangin, tayo po'y dumulog sa Panginoon at tumingin ang kanyang gabay sa mga sandaling ito. Hallelujah. O God, purihin ka. Sa pasimula pa lamang po, Panginoon, ang aming pong pagsamba. Ando na po yung masayang awitin, Panginoon, na kung saan, kung amin pong nanamnamin yung mensahe po ng awit na amin pong inawit, may kinalaman po yun sa pusong nangangamba, pusong bagsak, wasak, na yung pong inayos at binigyan mo ng kagalakan. Panginoon, ganun din po yung kanyang dakilang katapatan. Tapat ka sa lahat ng bagay, tapat ka sa iyong pangako. At walang dahilan, Panginoon, upang kami na nagtiwala sa iyo, Panginoon, ay mangamba, anuman na maging kaganapan. Lalo na po, Panginoon, sa huling araw na ito, na darating ka na, Panginoon. Di po ba dapat po may kagalakan kami nag-aantay? And we no longer belongs to the world, O Lord, na kung saan na yun na anxiety, chaotic minds, at wala pong kapayapaan. Gayunpaman, Panginoon, marami po ang broken-hearted. Marami po ang wasak, ang buhay, ang kalagayan, discouraged, disappointed. And even us, believers, sapagkat ito po'y nararanasan din, hindi lang ng mga hindi mananampalataya, kundi ng mga maging mananampalataya. Panginoon, itama mo ang laman ng puso namin sa umagang ito. Ito po naway makaugnay sa iyo, Panginoon, at gayon din, Panginoon, na ayon nawa utos sa iyong mga salita at hindi po sa anumang bagay, Panginoon, O God, na marahil umukupa ng aming kaisipan, O Diyos, lalo na mga alalahanin sa mundong ito. Panginoon, naniniwala kami, Ikaw ay nariyan, at ang biyaya mo'y sapat sa pangailangan ng lahat dahil dakila ka sa iyong mga pangako. Salamat po. Narito po ang ibang lingkod, Ama. Gamitin mo bilang daloy ng pagpapala, bilang your humble servant. It is my responsibility as you have given me this message, O God, to share to people whom you entrusted to us. Thank you so much, O God. All the glory belongs to you, honor and praise is yours, and we bring it back to you in Jesus' name. Amen and amen and amen. Hallelujah. Purihin po ang Panginoon. Pinamagatan ko po ang mensahe ng Panginoon ang God blesses a broken-hearted. God blesses a broken-hearted. Kanina po, madaling araw, ay nag-send po ako ng aking daily insight. Meron pong mga nag-iisip dahil kapag kami sa alas 8, wala pa. Sabi ko, pagpaumanin niyo po, hindi ho ganun kadaling gumawa. At hindi rin ganun kadaling magpuyat. So, ibig sabihin po ay kinakailangan ng bigyan ng oras at panahon. Pero ito pong bagay na ito ay may kaugnay din po doon sa spiritual insight that I've sent early this morning. It has something to do with dealing with broken-hearted people. Lahat po ay nakaranas po ng broken-heartedness. Ang puso ay nawasak, sinaksak, binuhusan ng asido, pinukpok ng martilyo. Naalala yung kanta na yun. Ando po sa insight ko yun. Hindi ko lang alam kung paano i-rhyme yun. Naisip ko lang. Many today are broken-hearted. Life is full of losses. Ay mapapansin nyo, dun sa messenger, normally messenger lang po, nabubuksan ko madalas, hindi Facebook. Kaya hindi ako masyadong madalas mag-reply sa Facebook. Hindi ko alam kung sino may birthday. Kaya hindi ko alam kung ano nangyayari kuminsan sa Facebook. Anyway, kuminsan kasi mas healthy po na ikaw at ang Diyos at ang salita ng Diyos ang bubuksan natin. Yan, amen. Bago naman yung mga bagay na hindi ko naman sinabing kasalanan po magbukas ng ganong mga platform of communications with people. No. Kasi
Effective din yan kung gagamitin natin ng mabuti at maayos at may wisdom. Ayan. Yung iba po roon, nakikita ko wala na yung mukha. Diyan sa mga messenger, wala yung mukha. No? Ang nakikita mo, yung madilim at may kandila. Napanood niyo po ba yung trailer natin kanina? Tungkol sa pagtitirik ng kandila. Ayan. Sabi ko, i-replay nila mamaya yun. Kasi yan po ay napakahalaga sapagkat ngayon po ay malapit na yung undas. Bakit po ba nagtitirik ng kandila? Ano pong dahilan at pong layunin? Ito po ba'y tama o mali? Well, mahalaga po ay, ang problema po, pag tinanong mo, bakit mo pinaskil yan, bakit mo tinirik yan, bakit mo kinabit yan, bakit mo ginawa yan, ang problema, marami po, hindi nila alam kung ano yung isasagot nila sa bagay na yon. Ibig sabihin, they are lost. They're lost about the knowledge of what is real. They are lost about the reality of God's Word. They're lost about the purpose and the reasons for everything. Mahirap po yun. Halimbawa, ako'y nangangaral dito at hindi ko alam ang dahilan kung bakit, ang hirap po nun. Kung kayo po'y nandyan, hindi nyo alam ang dahilan kung bakit, ang hirap din nun. Pero pwedeng mangyari itong mga bagay nito sa buhay natin, not knowing na nawawala tayo dun sa pinaka-real purpose and reasons why we're doing this at yung pinaka-bottom line kung bakit. Katulad ng thriller kanina, yung bakit nagtitirik ng kandila para daw yung kaluluwa ng mahal sa buhay ay makarating man lang at yung nasasakyan niya papunta dun sa langit. Yung usok. Ay kung yung usok hanggang alapaap lang, sorry, hindi makakarating ng langit. So, ibig sabihin, so iba-ibang pananaw ng tao, bakit nga po ba? Ano po sinasabi ng salita ng Diyos? At ito po malungkot, kung minsan they quoted scriptural passages para lang bigyan ng pundasyon yung kailang sinasabi. At kung minsan, out of context. At napakahalaga po kapatid, pag nagbasa tayo ng Biblia, basahin po natin yung buong istorya upang maintindihan natin kung bakit. Amen. Bakit? Kasi many people are lost. The world is broken. Bagsak, sira, wasak. Nothing works perfectly. May nagtanong sa akin, ang kulit, Pastor, sino pong susuporta natin sa darating na eleksyon? Like ko sinasabi, si Jesus. Ano ba? Sa palagay niyo po ba, yung iniisip niyo, yun makakatugon sa problema ng mundo? Ang dami na hong pangyayari naganap sa ating pong paligid. Marami na tayong pinagtiwalaan, pero bigo. Bakit? Hindi ko naman sinabing, huwag tayong magtiwala sa ating kapwa. Ibig ko sabihin, una, magtiwala muna tayo sa Diyos at hayaan natin ng Diyos ang magdikta sa atin kung ano yung nararapat. Kaya lang kung minsan, yung dikta na yan, baka naman hindi sa Diyos, kundi yung emosyon lang natin at sarili nating katwiran. At yan po yung mahirap tibagin. Sa totoo lang, napakahirap tibagin. Pero paano matitibag yan? Simulan yung bulat-latin ng Biblia. Tama ba yung Tagalog kung bulat-latin? Baka naman maling Tagalog yun. Sorry if I utter words that are not proper. Buksan po natin ang Biblia at ating pong basahing mabuti, yung buksan natin ating puso, yung ating kaisipan habang binabasa natin ito. At hilingin natin sa Banal na Espiritu ang manguna sa atin at tumingi tayo ng tulong sa ating mga spiritual leaders to guide us as we read God's Word. And we need to understand everything that we have read. Sometimes we have questions. Kung minsan, meron tayong mga tanong. Kaya lang problema, madalas sa Google tayo naghahanap ng sagot. Sa Google, lahat to may sagot dyan. Sagot ng barbaro, sagot ng Kristiyano, sagot ng hintil, sagot ng pastor, sagot ng ganito, sagot ni nanay, sagot ni tatay, sagot ni bata, sagot ni ganito, sagot ng lasenggo, sagot ng lahat po may katwiran. Nag-aaway, nagbabangayan. Kaya, the world is lost. We are not living in a perfect world. Ganon din yung relationship ng marami. Wasak, bagsak, broken. May this message help us to understand ilang pong mga katotohanan na magbibigay sa atin ng gabay at better perspective. Ibig sabihin, malinaw na pag-unawa at pananaw habang hinaharap natin yung mga hindi natin pwedeng hadlangang mga kaganapan sa buhay. Hello? Pag sinabing hindi natin pwedeng hadlangang kaganapan, meron po akong nakausap kasi, sabi niya ganito, taga Mindoro siya. Okay, sabi niya, Pastor, bumili na ako ng bagong helmet. Siyempre, pagka-helmet, alam niyo ibig sabihin nun. Pagka may helmet ka, ibig sabihin dapat may motor ka. Di po ba? Okay, may bisikleta ka. Di ba? Pagka-helmet Normally, yun sa atin. Okay, good. Bakit? Luma na ba yung helmet mo? Hindi po. So, nagmumotor ka ba? Hindi rin. Para saan yung helmet niyan? Kasi lilindol lang na malakas. Para secure ako, kailangan ko mag-helmet.
Ang sabi ko, kapatid, yan, bago ka matulog, mag-helmet ka. Pag tulog mo, mag-helmet ka. Eh bakit? Eh kung lumindol gabi, natutulog ka, mag-helmet ka. Para hindi man mabagot yung ulo mo. Sabi ko, kaya lang sadali, sa isang banda, ito po yun. Huwag kang mabahala sa ganung mga sitwasyon kung dumating man yung bagay na yon. Ang mahalaga niyan, handa ang iyong puso. Kasi any moment from now, Jesus might come. Whether you are at home, whether you are not at home, whether may helmet ka o wala. Amen. Hallelujah. Doon sa bagay na yun. Because this thing will surely happen. Bakit? Sinabi ng salita ng Diyos yung katotohanan na yun eh. Amen. Halimbawa, itong naging kaganapan sa ating paligid, itong pandemyang ito, naitala na ng Biblia. Pero sino sa atin naganda? Wala naman eh. Di ba? Pero surprising to note, even though it happened surprisingly na dumating sa kasaysayan ng mundong ito, sa buhay natin, ang mga mananampalataya hindi natinag. Bakit? Kasi yung ating proteksyon nasa loob natin, wala sa labas, wala kundi si Jesus. And that message supposed to be dapat hayagan niya, ipinapahayag natin sa ating kapwa sapagkat ang mundong ito'y punong-puno ng punong-puno ng brokenness. Puso, kaisipan at kalooban. And I hope that this message would give us insight, perspective upang ating maharap ang ating pong tinatanaw na bukas hanggang sa dumating ang Panginoon. Lahat tayo nakararanas ng pagkalugi. Sino po may business dito? Naranasan ko malugi. Nagsimula po ako na ako po nagtatrabaho bilang field engineer. Nag-isip po akong magsarili, nag-construction company, and then kumita, and then nalugi. Bahagi ng buhay. Pero inangat ng Panginoon sa isang panda. Kaya may mga testimony ako na rise and fall. And fall and rise. Ganun naman sa biyaya ng Panginoon. Lahat tayo nakaranas ng pagkawala. Kaya sabi ko nga di ba, merong mga kandila sa messenger, kandila. Tapos hindi naman binabanggit kung bakit. Nagtatanong pa tayo, kapatid, sino namatay? Di ba? Meron nga nagsabi sa akin, Pastor, hindi niyo po ba alam? Kako, alam, hindi. Ano yan? Si ganito, yung kapatid kong dalawa, patay na. Ha? Kailan pa? Nakaraang buwan pa po. 1 month na, bakit hindi mo sinabi? Hindi po, nandiyan po sa messenger ko yung litrato. Oo nga, may litrato, pero sino yung namatay? Kaibigan mo, lolo mo. Kasi minsan, kahit na yung pusa namatay, may litratong kanila. Sino namatay? Yung alaga kong pusa, kapatid. Inform naman nyo kami. Hindi naman kami Diyos na marunong manghula. Ay, si kapatid, siya pala yung namatay. Hindi ho. Ayun. Anyway, wag ko magtatampo doon sa mga nabanggit ko na hindi nagpa-inform na ito po yung nangyayari. Pagkawala, pagkatalo, na nagpapalungkot sa ating buhay. Some of us lost their job. May mga nawalan ng trabaho. Some have closed their businesses, nagsara ng negosyo. Some suffered loss of loved one, namatayan ng mahal sa buhay. In this time of losses and loneliness, itong panahon na ito na marami pong nawalan at marami pong lumungkot, ang tanong, how does God heals broken hearts? Kasi tiyak, meron pong pusong nasaktan, meron pong pusong nalungkot, meron pusong nasugatan sa mga pangyaring ito. Hindi natin agad makakalimutan sa ating alaala ang mahalagang bagay na nawala sa buhay natin. Kaya nga marami po hindi makamove on Nawala ng asawa, nawala ng anak. May mga pangyayari po. Hindi lang itong panahon ng pandemic, maging panahon ng mga bagyong dumating Nung panahon nga ng Undoy, isang pamilya, isa lang ang natira gusto niya, bakit sinisisi niya Diyos, bakit itinira pa siya at hindi na siya isinama? O tingnan niyo yun. Wala nang pag-asang tinatanaw. Punong-puno ng kalungkutan. Ang tanong madali makalimutan yon? Malamang hindi. Ano ang role natin bilang mga mananampalataya? Dagdagan ng takot yung kanyang buhay? O pag-asa na dapat na kanyang madinig at biyaya ng Panginoon na dapat niyang makita? Hindi naman makabubuti sa atin na hindi tayo makamove on. Tama po ba yun? But we need to get through over a loss. Hindi mo pwedeng talikuran ang katotohanan. Di po ba? Huwag na natin pansinin yan. Hindi po, kapatid. Totoo ito Namatayan ka O huwag mo nang isipin. Hindi pa pwede ba yun? Hindi ganun kadali. Di po ba? O sabi ng isa, hindi, magbakasyon ka. Tiyak, makakalimutan mo yan. Habang lumalakbay ka, hindi naman nawawala Hindi naman yung isang bagay na dinikit mo sa dingding mo, pagtalikod mo, hindi mo na makikita Nasa isip, nasa kalooban, nasa damdamin natin yung bagay na yon.
Kaya kung unawain natin ang tao, kapatid, napakalawak na dapat nating unawain katulad natin kung anong kalagayan ng ating kapwa. Kung minsan kasi nagiging selfish tayo, atin lang ang iniisip natin. Kung malakas tayo, dapat malakas din kayo. Hindi nga sila malakas eh. Kung masigla ka, dapat masigla din sila. Kung ikay buhay, dapat sila buhay din. Namatayan nga eh. Sino makakaintindi? Sino makaunawa? Kaya lang, kailangan natin to move over. Kailangan natin to pass through. Kapag tayo natatakot, na-express natin ang ating damdamin at ayaw nating humakbang para mapagtagumpayan ito. Bakit? Takot nga eh. Sino din nakaranas yung sobrang takot? Yung gusto mong gumalaw, hindi mo magalaw. Hindi kayo makagalaw. Wala pa naman siguro, no? Yung bang talagang nasyak ka, diba? Tingnan niyo po yung taong takot na takot. Kung minsan, hinihimatay na lang. Kung minsan, immovable yan. Di po ba minsan immovable yan? Yung bigla kang natakot. Lalo tayong mababaon sa kalungkutan kapag kaganon. Living in a broken world means there are countless occasions and situations that may break our hearts. We often associate broken hearts with disappointment, romance. Yung iba kasi pag sinabing, oy, broken-hearted yan. Uy, bakit? Ilan na ba niligawan yan at walang sumagot? Para bang yung broken heart ay doon sa mga bigulang sa pag-ibig. Kapatid, hindi po. Hindi po doon lamang yun. Kung ikay nakaranas ng rejection, disappointment, grief, nalungkot ka. Ang Diyos nga nalungkot eh. Alam niyo po ba? Umiyak ang Diyos Bago niya gunawin ang tao nung panahon ni Noah, nalungkot ang Diyos eh. Basahin niyo po doon. May sa PowerPoint ko po yung picture na yun. Nalungkot, umiyak ang Diyos. Ibig sabihin, yung grief, bahagi ng buhay. And people who are grieving today, those who grieves, talagang broken-hearted yun. Rebellious or lost children. Halimbawa, yung mga anak mo, rebelde. Di ba? Nakakasakit ng kalooban yun. Yung naglingkod ka, walang nagpahalaga sa iyo, nakakasakit ng kalooban yun. Yung itinuwid mo yung buhay ng iyong kapwa, ikaw pa kontrabida, nakakasakit ng kalooban yun. Kaya yung brokenness, yung broken-heartedness, hindi lang po sa mga bigo sa pag-ibig yan. Marami pong leaders broken-hearted. Kasi mga followers, even Jesus Christ, suffered grief. Suffering can lead us to unbreakable heartbreak. Ang tanong, paano tayo makaka-get through dun sa heartbrokenness nito? Pag sinabing broken-hearted, tinignan ko sa dictionary yung ibig sabihin yan eh. Gusto ko talagang Tagalogin yung broken-hearted eh. Ano ba ang Tagalog ng broken heart? Yan, sinaksak na puso, dinurog na puso, manatil yung puso. Binuhusan ng asin to, wasak na puso. Sa English kasi ito po ang dami. Devastated, disappointed, despairing, miserable, choke, kinuga, sinakal. Desolate, mournful, prostrated, grief-stricken, sorrowful, malungkot, wretch, wasak, giba, sira, disconsolate, inconsolable, hindi mo mabigyan ng kaaliwan. Crestfallen, down in the dump, para bagang iniloblob sa putik, sa kanal na babaho. Yun po yung kalagayan ng taong broken-hearted. At marami pong magulang, broken-hearted, magkakapatid, broken-hearted, marami pong employer na broken-hearted, employee na broken-hearted, taong broken-hearted. Sa mga oras na ito. Na dahil dyan, nalulungkot. Kaya yung loneliness and broken-heartedness, hindi po magkalayo yan, magkaklase ho yan, magkaibigan yan, magkasama, magkabarkada yan. But fortunately, sa kabila ng mga bagay na binanggit ko, God provide us with biblical verses. Amen. To solve broken-heartedness. Even the promises of the Lord, ito sabi niya, sa Psalms 34 verse 14. Ang sabi po doon, He is near to those who are broken-hearted. But how do we get through with broken hearts? Tanong yan. Paano ga ba? Well, by faith, we allow God to help us. Sa pamagitan ng pananampalataya, pinahintulutan natin. Kasi pag nanali ka sa Diyos, ibig sabihin yan, pinahintulutan mo ang Diyos na manguna sa buhay natin, pakialaman yung kalagayan natin, isandig yung sitwasyon natin, at humingi ng tulong sa Kanya. And as I go on with this message, let me share with you some ways God touches and heal our broken hearts. Okay pa ba sa inyo? Okay pa ba ituloy ko?
Kasi baka sumasakit na kalooban niya. Ang tagal na, pastor. Mag-altar ko na tayo. Yung iba kasi broken-hearted sa mga schedule ng buhay. Tingnan niyo pong muli yung Psalms 34 verse 18. Titigan nating mabuti ito. Sapagkat dito, makikita natin kung papaano hinihipo ng Diyos o kung papaano pinagagaling ng Diyos yung mga tao nakararanas ng pagkawasak ng puso o yung broken heart nito. Sabi sa Psalms 34 verse 18, "The Lord is close to the broken-hearted, and He saves those whose spirits had been crushed." Ano ibig sabihin nito? Na God will make a way where there seems to be no way to draw us close to Himself. Sa panahon na ikaw, kapatid, ay nalulumbay, ang Diyos mismo ang gumagawa ng paraan upang madama mo na malapit siya at lumalapit ang Diyos sa atin. Feeling kasi natin, kapag tayo ay broken-hearted, halimbawa, bigo ka, wala nang nagmamahal sa akin. Tapos ang gagawin mo, kukuha ka na ng lubid, maghahanap ka ng puno, itatali mo yung lubid doon, tapos ipoporma mo yung sukat ng lubid doon sa sukat ng ulo para sumuot man lang yan at batakin ito. Magpatiwakal. Hindi po. Ang sabi po dyan, kapag tayo naghihinagpis, madalas feeling natin na napakalayo ng Diyos sa atin. Totoo po yun. Kasi emosyon ang kalaban mo eh. Kaya tingnan nyo, delikado ang emosyon kung minsan. Di ba? Delikado ang emosyon eh. Kasi sabi ng Bible, okay, ang presence ng Diyos lagi nandyan. Nadama mo man hindi, nandyan ang Panginoon. Kaya lang kung minsan, hindi ko madama si Lord. Hindi mo kailangan damin ng Panginoon. Kailangan mo manalig. At pagkakinanalig ng lubos, pati damdamin mo o kopahan niya. Ganun lang po yun. Lalo na yung ating kaisipan. Amen. But what we feel and what is true are not always at the same pace. Yung iyong nararamdaman at yung katotohanan nangyayari sa atin, kung minsan, hindi magkasabay maglakad yan. Subalit sa kabilang banda, hindi po malayo ang Diyos sa atin at nasa isipan na nga niya tayo na nais niyang tayo iligtas. In fact, we have never been closer than when we are in pain. Bakit? Tingnan niyo pong, titigan niyo pong mabuti. Yung talatang yan. Sabi ko nga po, yung verse sa Bible, tingnan natin. Ito po yung sinabi ni David. The Lord is close. Kanino? Pag sinabing close, malapit siya. Kanino? Sa mga broken-hearted people. Kung hindi mo man siya malapitan, ang Diyos lalapitan siya. Kung may kilala ka na broken-hearted, at this point in time, ano dapat mong gawin? Puntahan mo. Pero bago ka makarating doon, nandun na si Lord. Gagamitin ka lang niya para encouragement sa kanya. Kung ayaw mo, hindi na mo problema ang Diyos doon. Kasi hindi problema ng Panginoon. Kung ayaw nyo, ang Diyos ang gagalaw. Di po ba? Yun po yun. Bakit? Sinabi niya eh. At ang sabi dyan, and He saved those whose spirits had been crushed. Yung mga kalooban na wasak, gusto niyang iligtas. Gusto niyang tugunin. Ganyan kung tumugon ang Diyos sa mga broken-hearted. Anong role natin? I-share mo yan sa kanila. I-share natin yan sa kanila. Yung solution, not yung problem, not yung warning, not yung problem, kundi yung solution. And God has solutions to all our needs. Amen. Hallelujah. Purihin ang Panginoon. In other words, okay, ang Diyos gumagawa ng paraan. God will make a way where there seems to be no way to make us closer to Him. Amen. Hallelujah. Because He already made Himself closer to us. Pangalawang bagay. Ang sabi ng Isaiah chapter 53 verse 3 ganito. Hinamak siya ng mga tao at itinakwil. Nagdanas siya ng hapdi at hirap. Wala man lang pumansin sa kanya, binaliwala natin siya na parang walang kabuluhan. Sino tinutukoy dito ni Propeta Isaias? Kung inyo pong babasahin ito pong size na ito, kinuha ko lang yung verse, no? Pero mas maganda po, I challenge you, i-read nyo po yung buong chapter. Yung previous at saka yung succeeding chapter, mahalaga po yan. Para maintindihan natin kung para kanino yan at ano tinutukoy dyan. Primarily, ito po'y tumutukoy sa prophecy tungkol kay Jesus. Amen. Ay, tingnan nyo. Kung meron man nakakaintindi ng kalagayan natin kung tayo po'y nalugi, bumagsak, nagkasakit, okay, nagkaroon tayo ng loneliness o broken-heartedness, sinong nakakaunawa ng lubos? Huwag nyo isipin kasi Diyos siya, nandun siya sa langit eh.
Kaya hindi niya tayo naiintindihan. Kapatid, we are wrong kung gano'n ang ating pagtanaw. Bakit? Ang sabi po rito, naranasan po ng Panginoon ang higit na pagdurusa kaysa sa atin. Amen. Meron kong nakausapin niya, Pastor, ang mga Kristiyano, dapat hindi nagsasuffer na. Sino nagsabi? Bigyan mo ako ng talata nga. Hindi sabi nga rin kasi, the Lord came that we might have life, that we might have that in abundance. Tama yun. Pero magbasa ka rin ng ibang talata. Kasi kapag gagawin, maligaw ka. Kasi bakit? Halimbawa, ako nagkasakit. Ano sasabihin mo? Si Pastor kasi ang hina ng pananampalataya. Ba't si Pablo nagkasakit? 3 times siya nag-pray. Ang hina naman ng pananampalataya. Ang sabi nga ng Biblia, higit yung kanyang pananampalataya. Ano pong ibig sabihin? May mga pagkakataon, inaalaw ng Lord, hindi dahil sa mahinang pananampalataya mo, kundi dahil sa upang maranasan mo yung itong mga bagay, upang sa ganon, okay, makita mo yung himala ng Diyos, higit sa yung kalagayan upang may patutuo ka na papasabihin mo sa iba ang kadakilaan ng Diyos. Ganun lang kuminsan. At kuminsan naman may ibang layunin ng Panginoon. Iba-iba ang dahilan kung bakit. Ngayon, lumalawak yung ating pag-unawa. Bakit? Iba-iba kasi ang kalagayan ng bawat isa sa atin. And God deals with us differently. Hello? Differently. Kaya sa sa oras na ito, ibang mensahe sa ibang Assemblies of God Church. Hindi kami magkakapareho. Bakit? God is dealing with them according to the needs of the church. Amen. Hallelujah. Purihin ng Panginoon. Meron ko nakausap, Pastor, ito dapat mensahe nyo. Ba't sino nagsabi niyan? Si Lord, kanino? Sa'yo. Sa'yo. In church mo. O doon mo share yan. Kasi sa'yo sinabi ng Panginoon. Dapat na ibahagi doon sa iba. Kasi may dealing si Lord sa atin. Amen po ba ron? Kahit din mga magulang, pwede ako magbigay ng payo. Pero kayo pong hindi nakakaalam sa inyong mga anak. Send mo na yung mga anak mong yan. Ang tigas-tigas ng ulo. Sino may sabi matigas ng ulo? Kasi inutusan ko, di sumunod. Inutusan mo, ano inutos mo? Hindi lang sa sumunod sa iyo, matigas ng ulo. Ano ba inutos mo? Tumawid siya ron. Hindi naman marunong tatawid siya, hindi marunong lumangoy. Talaga hindi susunod sa iyo, tapos sasabihin matigas ng ulo. Dali, ako nakakakilala ng anak ko. Huwag mo sasabihin, matigas ang ulo. Ano bang ibig kong sabihin? Kumisa kasi, may pag-unawa tayo sa ating kapwa na limited. Pag tinignan ko kayo, hanggang panglabas lang. Pero kung meron mang higit na nakakaalam at nakakilala sa atin, sa kabuuan ng ating pagkatao, walang iba kundi ang Diyos. Amen. Hallelujah. At kung meron man kang nararanasan, nakapdi, kirot sa iyong kalooban, kapatid, who can understand? Whom do you call? Sino tatawagin ninyo? Ghostbuster? Si Jesus. Bakit? Noong pa man naranasan ni Jesus ang maging broken-hearted. Ang sabi diyan, wala man lang pumansin sa kanya, binaliwala natin siya na parang walang kabuluhan. Dumana siya ng hapdi at hirap. Wow. When you come to Jesus with grief, alam niya ang iyong hinaing. At naiintindihan niya ang dama at dama niya ang sakit na iyong nararamdaman. Take note of that. Amen. Jesus died for our sake. God is suffering God, and He is a sympathetic God. Pag sinabing sympathetic, nakikidamha siya sa ating nadadama at higit niyang alam kung ano yung ating nararamdaman. Amen. Kung yung mga nanay nga, yung mga anak, kung minsan kahit malayo, ang tawag doon, intuition ba yun? Meron tayo, sandali, naalala mo yung anak mo. Bakit kaya? Lord, ingatan mo po. Bakit? Meron kang naramdaman na parang dama mo yung dinadadama ng iyong anak. Kaya may mga magulang po, kahit di nagsasalita yung anak, parang, alam ko may problema ka. Bakit na? Diyos ka ba? Hindi. Kasi may bahagi ang Panginoon sa buhay mo. Kasi sa akin ka nang galing. At siyempre may mga bagay na inilagay ng Diyos sa buhay natin. Po ba yun? Amen. Hallelujah. Everyone will experience loss in their lives. You don't get over a loss. You can go under it. You can go around it. The one thing that we need to do is to go through it. Through it. Kailangan mong harapin ang katotohanan na yan na nais ng Diyos. Pagtagumpayan mo yung kalungkutan, pagtagumpayan natin yung grief na yan at yung broken-heartedness na yan. Hindi mo pwedeng takasan. Hindi siya nasa langit na para lang panuorin ang nangyayari dito sa lupa. Hindi ko ganun ang Diyos. God grips with us. God grips with us. Nakikiiyak siya sa atin. Tingnan niyo sabi ng Genesis, another slide, ang sabi roon. Yun, the Lord observed the extent of human's wickedness. Bababasa niyo po sa Genesis chapter 6 verse 5.
yung tinignan ng Diyos, yung lawak ng pagsuway ng tao. Sabi ng Bible, naging makalaman na sila eh. Hindi nila iniisip ang Diyos eh. Ano sabi ng Bible? Nalungkot ang Diyos. Nalungkot siya. At ako'y naniniwala, talagang umiyak ang Diyos. Kung tayo marunong umiyak, ang Diyos umiiyak din. Bakit? Ginubog tayo ng Diyos ayon sa kanyang larawan, ayon sa kanyang wangis. May isip, may damdamin, at may kalooban. Amen. Hindi nga lang tayo magkakamukha kasi hindi tayo hinubog na magkakamukha. Kasi hindi doon tayo hinubog. Hinubog tayo ng Diyos. Ayon sa kanyang larawan, mayroong mind, will, and emotion. God has a mind, we too have a mind. God has a will, we do have a will. God has an emotion, we do have an emotion. Kaya binabalansi po yung bagay niyo. Ang Diyos lumuha. Amen. Ibig sabihin, doon sa mga broken-hearted, meron pong nagmamalasakit at malapit na malapit kasi nararanasan niya ang nararanasan mo at nakakaintindi sa naiintindihan mo. Walang iba kundi ang Panginoon. Pangatlong bagay. Hallelujah. Paraan po ito ng Diyos kung paano niresolve yung broken-heartedness. No? Ayan. Sino din may pamilya? May mahal sa buhay? Pakitaas ang kamay. May mahal sa buhay. Ayan. Salamat po sa Panginoon. Buti na lang. Kasi kung wala, ay malamang hindi ka tao. Kasi nilagay tayo ng Diyos sa mundong ito na hindi nag-iisa. Okay, why? Because God gave us a family for support. Kung meron man dapat na magbibigay ng suporta sa iyo kapag ka ikaw ay broken heart o broken-hearted, okay, hindi yung kapitbahay natin, hindi yung kaklase natin, na pwede naman gawin nila yon. Okay? Huwag niyo akong ma-misinterpret sa aking sasabihin kasi maraming failure dito eh. Maraming pamilya failure to be a support group to each and every individual members of the family. Tingnan niyo, malungkot, no? Yung makadinig ka, Pastor, sana ikaw na tatay ko. Abay, sandali. Bakit? Pastor, pwede po bang ampunin niyo kami? Bakit? Pagka ho ganon, hindi ako natutuwa. Bakit? Ang lungkot naman yan. At kung kayo naman, pag inampun yung anak niyo, tuwan-tuwa kayo, sige po, sige. Yun na yun. Anong ibig sabihin? You are not a support. Okay? You are not supporter to them. Maybe ay kalungkutan ng dulot. Because God gave us a family for support. Maging biological man yan, sarili mong pamilya, nilagay ka ng Diyos to encourage us or to be a supporter. Especially dun sa panahon na tayo nalulungkot. O kung wala man, ganon, in-extend ng Lord yung pamilya. Meron tayong spiritual family. Kaya nga may church eh. Amen. At yan, dapat nag-i-encourage tayo sa isa. Okay? More importantly, God built this church to encourage and build each other up. Nilayo ng Diyos na when we grieve in community. Pag sinabing grieve in community, tingnan nyo, ang taong umiiyak, okay, lumuluwag yung kalooban niya kapag meron siyang naiiyakan. Hello? Kadalasan, kapag may anak kayong umiiyak, tahang ka, kunsya, makakatikim ka, tumigil ka. Anong problema, iyak ng iyak. Oh. Tignan niya ang nangyari. Wala siyang makuhang support. Ano nakukuha niya? Galit pa, sama ng loob. Bakit nangyari yon? Kasi kung minsan, hindi natin tinataguyod yung ating fellowship at relationship sa bahay. Ito, maging mga pastor, katulad ko, at mga lingkod ng Diyos, bigyan nyo naman ng panahon ng pamilya ninyo. Pastor, naglilingkod ako sa Opo, naranasan ko po yun. Kaya ko sinasabi po ito, by experience, and at the same time, by responsibility, because according to our priorities, God first, family second, ministry third. Yan po ang policy ng Assemblies of God. Kasi what is the important of ministry? Failure ka sa pamilya. Nakuha niyo po yun? Mahalaga po, may oras tayo. Bakit? Kailangan po ng support ng ating mga mahal sa buhay sapagkat sila po'y nakakaranas po ng kalungkutan din naman sa pag-aaral, saan pa? Sa trabaho, saan? Sa relationship nila sa kaibigan. Sino ang lalapitan nila? Ginagamit po ng Diyos ang ating tahanan upang maging support group to help people who are broken-hearted. Amen. Hindi na tama na kapag kasama mo ang loved ones mo, saka sila nalulungkot, namimigati at nagkakasakit. Ulitin ko po yun. Wala akong pinatatamaan kasi ang babait ng mga taga-Caloocan Bethel Assembly of God Church. Amen. Hallelujah.
Di po ba? Kaya pagkakasama mo mga mahal mo sa buhay, mga loved ones mo, okay, hindi dapat sila nalulungkot, hindi sila namimigati, at hindi sila nagkakasakit. Amen. Yung iba sumasakit yung ulo. Bakit? Pagkasama ko sila, pastor, ako gumagastos. Kaya bihira kami lumabas ng bahay. At naintindihan naman nila. Yun ang maganda ron. Nagkakaintindihan kami, hindi yung, huwag muna nak. Ay mga anak ko, minsan, handa ko yung ganito. Papa, huwag na lang. Kaya sanay po kami. Alam ko saan kami nasanay. Ganun lang naman, sanayan lang naman. Si nanay niyo sa luho. So, sorry, pasensya kayo. Ini-enjoy lang natin itong message ng Panginoon. Amen po ba? Kasi gusto ng Diyos, in spite of the negativism na ating nadidinig at nababalitaan sa ating paligid, sa iba't ibang area ng buhay, makikisangkot pa ba tayo doon sa mga broken-hearted people at makikiisa tayo na bilang isa rin broken-hearted? Hindi. Dapat tayo magdudulot ng kagalakan sa mga tao na nawawalan ng pag-asa. Amen. Hallelujah. Sana naman pagkasama natin sila, sumasaya sila. Amen po ba ron? Oh, totoo ba yun? Ito pang mga talata ng binal na kasulatan. Ito sabi ng Panginoon sa kanyang mga salita. Sabi ng Romans chapter 12 verse 5, gayon din naman kahit na tayo marami, nabubuo tayo sa isang katawan ni Kristo at tayong lahat ay bahagi ng isa't isa. Tayong lahat, bahagi ng isa't isa. Kahit pag nasaktan si daliri, dama ng buong katawan. Di po ba? Pag nagutom si tiyan, dama ng buong katawan. Kaya pag nagwelga si mata, apektado ang buong katawan. Alala niyo po ba yung kwento nun? Nagwelga ang lahat. Okay? Nagwelga ang lahat. Ang sabi ni mata, okay, naluluha ako. Okay. Ang sabi ni ilong, kasi pag naluluha ka, nasisipon ako. Tumigil ka nga sa pag-iyak. Pag kayo naluluha, naiyak, nasisipon, naluluha. Sabi ganun. So, mula ngayon, di na ako titingin. Ayan. Nagutom si Tiyan. Ang sabi ni Tiyan, nagugutom, kumakalam. Ayan. So, inutusan si Isip. Isipin mo anong dapat gawin kasi nagugutom ako. Di kumain. Sabi niya, inutusan niya si Paa, gumalaw ka, pumunta ka sa kusina. Okay. Ang sabi, lahat na lang, pag nagugutom, ako inutusan niyo. So nagwelga si Paa, hindi na ako gagalaw, puro na lang ako. Sabi naman paano yun? Si Kamay na lang. Kamay, ikaw gumalaw ka. Ako na naman inutusan niyo. Hindi namin maaabot yung kung wala ka. Mula ngayon, hindi na ako aabot. Puro na lang ako. So nagwelga din si Kamay. Anong nangyari? Nagutom si Tiyan, nanghina si katawan, lumabo si mata, hindi na makahinga si ilong. Nanghina mo katawan. Sabi na sandali, bakit nangyayari sa atin ito? Kasi hindi tayo magkaisa, lahat tayo nagwelga. Ano gagawin natin? Sandali, magkasundo tayo. Yung lahat ng ating pag-unawa, pag-isahin natin, tayo magkasundo. Ano nangyari? Nagkasundo. Sinabi ng isip, gutom na tayo. Ang sabi ni bibig, kailangan kong umuya. Ang sabi ni mata, kailangan kong makakita ng pagkain. Ang sabi ng ilong, saan ba'y masarap? Inamoy niya yung masarap. Ang sabi ni Paa, lumakad ka na. Ang sabi ni Kamay, kunin mo na. Anong ginawa nila? Nung kinuha ni Kamay, anong sabi niya sa bibig? Bibig, bumuka ka na. Isinubo. Okay. Nginuya ni bibig, ano nangyari? Tinanggap ni Tiyan, lumakas ang katawan, lumiwanag ang paningin, okay? Naging maayos ang paghinga, naging buhay na buhay si katawan. Yan po ang kahalagaan ng pagkakaisa. Amen. Sana katulad tayo ng katawan. Hallelujah. Praise the name of the Lord. Kasi sabi ng Panginoon magmahalan kayo bilang tuloy na magkakapatid, loving family, at pahalagahan ninyong iba ng higit sa pagpapahalaga nila sa inyo. Romans chapter 12 verse 10. And then Romans chapter 12 verse 15. Ito pong mga verses na ito. Kinuha ko lang po yung ilang mga verses, pero as I said, basahin po natin yung buong chapter. Okay. Sabi sa verse 15, makigalak kayo sa mga nagagalak at makitangis sa mga tumatangis. Yan po yung paraan ng Diyos. Tingnan nyo, may mga taong broken-hearted. Pagka lumapit sa atin, ano yun? Nabibigyan ba sila ng lakas at sigla? Dapat. Naunawaan ba natin sila? Dapat lang. At kung minsan, kailangan natin makinig muna para maintindihan natin sila. Kaysa naman, hindi pa sila nakapagsalita, sermon na tayo mula ulo hanggang paa. Yan ang sinasabi ko sa tigas-tigas ng ulo mo kasi. Sumunod ka nga. Ayun pala, kaya siya umiiyak dahil ikaw ang problema niya. Yun lang pala. Hallelujah. Praise God. Isang pambagay. Ano ba yung paraan ng Diyos upang abutin tayo sa ating broken-heartedness? Pinahintulutan ng Diyos na gamitin niya
Okay? Ang ating mga broken-heartedness upang tayo lumago sa ating pananampalataya sa Kanya. Ayan. Pinahintulutan. The Lord allowed this thing to happen. Why? Kasi, katulad ni Paul, di ba? May sakit siya. Bakit pinahintulutan ng Diyos na hindi pagaling yung sakit niya? Ano sabi? Sapagkat kung kailan ka mahina, saka ka lumalakas. Lalong tumatatag ang iyong pananampalataya. God uses grief and even pain to help us become more like Jesus. Hallelujah. And He does it in many ways. Isa sa paraan niyan, God uses pain to get your attention. Proverbs chapter 20 verse 30. Pinahintulutan niyang maranasan natin ang bagay na ito upang kunin niya ang ating atensyon. Kasi kadalasan, kung ano-ano ang binibigyan natin ng halaga, nakalimutan na natin si Lord. Ayan. Ano sabi niya? Ang hampas na lumalatay ay lumilinis ng kasamaan at ang palong na daramay humuhugas sa kalooban. Bakit ako na virus? O baka may dahilan si Lord? Huwag naman laging kasi, may ginawa ka sigurong kasalanan. Sandali. Lahat ba nagkakasakit dahil sa may ginawang kasalanan? Meron ako kilala, inom ng inom. Ang lakas pa rin, hindi nabavirus. Lasing mo, hindi nabavirus. Sinermonan mo na, ayaw pang tumuwid ng buhay. Ano ibig sabihin nun? Hindi lahat na nagkakasakit, mahina pa na ng palataya. Malamang may dahilan ng Diyos kung bakit. Sinusubok yung kanyang faith. Yan. So, ano pa? He brings good out of bad things. Romans 8:28. Alam natin na sa lahat ng bagay gumagawa ang Diyos para sa kabubuti mga nagmamahal sa Kanya, silang mga tinawag ayon sa Kanyang layunin. May mga pagkakataon po. Yan. Naranasan ko po ito, nakwento ko na ito pero i-glimpse ko lang. May pangyayari sa buhay ko na hindi ko naipasa yung aking pong subject. Pero hindi naman maibagsak-bagsak ng aking professor. Kasi nga, hindi daw ako deserving to babagsakin. Hindi ko lang nakuha on time yung aking last exam. Hindi nagbibigay ng special exam. Sabi ko, Ma'am, na-traffic Hindi naman ako nata-traffic madalas Yung bang hindi mo inaasahan nangyari? Sino sisisihin ko? Lord, kasi hindi mo ako pinalipad Hindi ako nakarating sa klase ko tuloy. Lord, bakit naman ganun? Pwede kong gawin yun. Pero iniisip ko lang, Lord, bakit? Hanggang umuwi akong lungkot-lungkot ko. Kasi ang grade ko, 9. Sa amin yung 9 incomplete. Anong purpose nun? I-enroll ko daw yung subject na yon, hindi ko na dapat pasukan, pero yung last exam, yun ang papasukan ko. Tignan nyo yung suffering nun. Last exam, sabi ko, Ma'am, pwede po bang kunin yung last exam ngayon din? Hindi, doon sa huling pagkakataon, kung kailan ko ibibigay exam. Tignan nyo yung tindi nun. Kung ako'y di mananampalataya, pinag-pray ko na kay Lord yun, Lord, kunin mo na siya. Sumpa sa buhay. Di ba? Lord, sana po masagasaan siya ng Metrobus. Metrobus pa po ang usong bus no, kulay basul Sana masagasaan mo siya ng Metrobus. Pwede kong gawin yun. Kaya lang, sa isang banda, inisip ko, Lord, kasi Christian na ako noon mananampalataya na. Panginoon, ito pang favorite verse ko, yung all things work together for good. To them that love the Lord, to whom He called according to His purpose. Paborito namin verse ni Sister Nene yan Amin pong personal memory verse yan, Romans 8:28. All things work together for good. Bumaha, all things work together for good. Wala makain, all things work together for good. May sakit. Nung magkasakit si Jonel, hindi namin alam kung saan namin dadalhin. All things work together for good. Nung nagkasakit si Jenjen, yung bigla siyang bumubuwal, all things work together for good. Lord, anong dahilan, Panginoon? Gusto namin makita, yung layunin mo sa dako roon, marahil, meron kang magandang nilalayon, Diyos. Amen. So may comfort ang Panginoon sa mga verses na ito. Kaya nga, inihahanda tayo ng Panginoon sa mga sitwasyon upang makatulad tayo niya. Yun po yung bottom line ng Christianity. To be more like Jesus. Amen. Hallelujah. Kaya asahan natin may mga suffering. Amen. Hallelujah. May mga suffering. Mag-helmet man kayo. Wala. May suffering. Hallelujah. Amen. Purihin ng Panginoon. Ang mahalaga niyan, we live by grace. We live by grace. Sa biyaya po tayo nabubuhay sa panahong ito. Amen. Ibig sabihin, kahit saan ka naroon, pag iningatan ka ng Diyos, iingatan ka niya. God's grace. Hallelujah. Purihin ang Panginoon.
So all things work together for good to them that love the Lord. Ano pa? He prepare us for eternity. Kasi inihahanda tayo ng Diyos sa pangwalang hanggang buhay. Kaya sabi po rin sa verse na ito, 2 Corinthians chapter 4 verse 17 to 18, ang bahagya at panandaling kapigatian dinaranas namin ngayon ay magbubunga ng kagalakang walang hanggan at walang katulad. May bunga pala ito sa darating na araw. Ano pong sabi niyan? Kaya't ang paningin namin ay katuon sa mga bagay na hindi nakikita at hindi sa mga bagay na nakikita. Bakit daw? Sapagkat panandalian lamang ang mga bagay na nakikita, ngunit walang hanggan ang mga bagay na di nakikita. Amen. Bigo ka sa pag-ibig, pansamantala lang yan. O kausapin mo yung mga nag-asawa. Tapos nagsisisi ngayon. Salamat, bigo ka. Kung nagkatuluyan, saka ka magsisisi doon sa panahon na, Pastor, tama pala kayo. Sana nakinig kami sa iyo. Ilan na nadinig kong ganon? Marami na ako nadinggang ganon. Hindi ko lang masabi, pukpukin kita sa ulo. Joke lang. Bakit? Sangkatutak na sermong ipinaabot sa inyo. Pagtutuwid, hindi ka nakinig. Kontrabida pa ako sa buhay nyo. Tapos ngayon, tatanggapin mo yung reality. Okay lang. Buti na lang ang Diyos. Ang lawak na niyang pag-unawa at pagmamahal. Gaano man katindi ang ating pagkukulang, every time na tayo magre-repent, patatawarin niya tayo. Pero wag namang maulit, sapagkat kung uulitin natin, intentional na yon at tayo na may problema kung mangyari man ang hindi magandang bagay sa buhay natin. Ano sabi rito? Atin daw pananaw ay hindi sa mga bagay na nakita, kundi sa mga bagay na nakikita. Amen. Hallelujah. Comfort ng Diyos yun. Sa panahon ng broken-heartedness, kapatid, nalugi ka, huwag kang mag-alala. Bakit? Hindi pa tapos ang buhay. Pwede kang iangat ng Panginoon. Nagkasakit ka, hindi pa tapos ang buhay. Pwedeng kunin ka ni Lord. Hindi, kunin ka naman. Pero mas maganda, sa presensya ng Panginoon. O, bigyan ka niya ng buhay kasi may layunin pa ang Diyos sa buhay natin. Ganun lang po yun. Di po ba? Bagsak ka ngayon, marahil mag-aral ka mabuti. Malamang darating ang araw, ikaw pa ang makikilalang tao sapagkat kapalain ka ng Diyos sa iyong pagpapagal at pagtsatsaga. Alam nyo, meron po mga kaklase, taga-kopya lang. Hindi ko nababagitin ng pangat, taga-kopya lang. Pero mas maulad yung buhay kaysa sa atin. Ano pong ibig ko sabihin? Ang buhay kasi, hawak ng Diyos. At yung kinabukasan ay nakasalalay sa pagtitiwala natin sa Panginoon, hindi lang sa ating kakayanan. Ayan. Amen. Praise God. Isa pang bagay na nais ng Panginoon upang ma-overcome natin ang broken-heartedness. There are many people who grieve without hope. Marami pong taong nalulungkot, nalulumbay, kasi wala silang tinatanaw na pag-asa. Kaya nga marami nagpapakamatay. Bakit? They're losing hope. Now, your life in this world is short. Ang buhay natin sa mundong ito, maikli lang talaga. Hello? Maikli lang talaga. Ngayon po, aminin ko po sa inyo, ang tinatanong ko po, ilang taon na lang ang buhay ko? Yun po magsi-60 na ako . Hindi ko naman kinakaya. Mga kapatid, magsi-60 na po ako. But I thank the Lord kasi mahabang panahon din naging makabuluhan ba sa Diyos. Ibig sabihin, di ba? Kaya mapalad po kayo. Mga young people, para salamatan yung mga magulang nyo na nag-akay sa inyo sa Panginoon. O yung sino man po na nagpahayag sa inyo ng pagkilala nyo sa Diyos. Pasalamatan nyo sila. Sa murang edad, nakilala nyo ang Panginoon. Huwag nyo nang hangarin na masayang inyong panahon sa walang katuturang bagay. Life is short in this world. But if you believe in Jesus Christ and trust Him for your salvation, then you have your hope that you will spend your eternity in heaven with God. Rapture is coming. Amen. Rapture is coming. Dapat yun ang pananaw natin. Hindi yung tataas yung presyo bukas. Given na yun, kapatid. Okay, ang sabi nga ng Bible, yung isang maghapong pagsahod, kulang yung pangailangan mo sa buhay. Sabi ng Revelation, lilindol. Okay, yung mga bagay na given na po yan. Ano ipo-focus na? I-focus natin sa salvation. Dumating man yan, we are saved. We are secured in the Lord. At ang problema ganito, ang daming broken-hearted. Ikaw secured, ikaw safe. May mahal ka ba sa buhay na hindi pa nakilala sa Panginoon? Then focus on them. Share to them their hope na kailangan nila sa buhay. Yung po ang mensahe ng Panginoon na kailangan dalhin ng mga nananampalataya, lalo na sa panahon ito. Ang sabi ng 1 Thessalonians chapter 4 verse 13, dinatalaki ko po ito sa Bible study about the rapture of the church. We don't want you to be ignorant. Ang sabi po sa talatang yon, about those who have died, we don't want to grieve like other people who have no hope. Ano sabi ni Apostol Pablo? Ayaw namin kayong malumbay, malungkot, umiyak,
katulad ng mga taong walang kapag-apag-asa. Sapagkat alam natin, death is not the end of everything, but death is the beginning of life eternal in the Lord. Amen. Sino po dito natatakot magutom? Wala niyan sa Caloocan, Bethel. Ngayon, kung dumating man yun, okay, salamat sa Panginoon. Kasi nagaganap yung kanyang salita. Pero ang mahalaga niyan, dumating man itong mga bagay na ito, handa ka ba kapatid sa pagsalubong sa Panginoon? May kaligtasan ka ba? Yung mensahe ba ng Diyos ng pagliligtas, ipinapabot natin sa ating kapwa. Hallelujah. Ang sabi po diyan sa Bible, purihin natin ng Diyos, 2 Corinthians chapter 1, verse 3-4, at Ama ng ating Panginoon Jesucristo, ang mahabaging Ama at Diyos na pinagmumulan ng lahat ng kaaliwan. Inaaliw niya tayo sa ating mga kapigatian upang sa pamamagitan ng kaaliwang tinatanggap natin sa Kanya ay makatulong naman tayo sa mga nahahapis. Ayun po yung pang-anim at panghuli. God uses our pain to help others. Not only to prepare us for eternity, for us to be in heaven, habang nandito tayo kapatid, meron tayong tungkulin. Amen. Ang dami na pong natatakot sa mundo. Ang dami na pong broken-hearted. Ang dami na pong lonely. Ano yung role natin? Tayo po daw ang dapat maging kaaliwan sa kanila. At hindi po tayo dapat magdala ng mensahe ng pangamba, takot, at kawalan ng pag-asa, kundi message of hope. God uses our pain to help others. Dapat maging matibay tayo sa ating paniniwala at dalisay sa salita ng Diyos. At ito po ako magtatapos. Ang sabi ng 2 Timothy chapter 1, verse 7, bakit ko inato tong verse na ito? Kasi sa mundo, ang daming natatakot. Kuminsan pati Kristiyano natatakot eh. At given na po yan. Given po yan. Nawalan ka ng trabaho, mananampalataya ka, mangangamba ka. Bumagsak ang negosyo mo, Kristiyano ka, nag-pray ka, tapos bumagsak pa, mangangamba ka. Pero pinapaalala sa atin ng Panginoon, yes, yung emosyon natin could bring fear and hopelessness. But our spirit that attuned to God give us a lot of hope. Ang sabi ng 2 Timothy chapter 1 verse 7, sapagkat ang Spiritong ibinigay sa atin ng Diyos. Ibig sabihin, the Holy Spirit that comes from God. Hindi daw espiritu ng takot. Hindi espiritu ng takot. Doon sa Mindoro po, yung nakausap ko ito, kasi sila pa nag-prepare pa ng mga styrofoam eh. May styrofoam. Pumunta pa sa bundok. Bakit daw? Kaya pagka dumating daw yung pagtabo ng mga ganito, hindi sila maiipit. Sabi ko, kapatid, magra-rapture eh. Magra-rapture. Ibig sabihin, bago dumating yan, dadagitin tayo ng Panginoon. May takot ka kasi dahil hindi ka tiyak sa relasyon mo kay Lord. Yun po ang totoo. Tapos naiyak siya. Bakit nyo alam, Pastor? Kasi kapag ka malapit yung relasyon mo kay Lord, given na yan, kapatid. Yan, mangyayari talaga yan. Pero handa natin ang ating sarili kasi saan man tayo naroon. Alangan naman pag nag-rapture, doon na tayo sa isang kwarto, huwag na tayo haalis. Nangyari po din sa ibang grupo. Doon tayo sa isang kwarto, huwag tayo haalis kasi mag-rapture na. Kapatid, kung hindi dumating yun, yung trabaho mo. May iba nga nagsara ng negosyo, binenta yung mga ari-arian. Ang sabi ko, kapatid, be comforted with the word of God. Ano yung sinabi ng Panginoon? Hindi daw espiritu ng takot, kundi espiritu ng kapangyarihan, pag-ibig at pagpipigil sa sarili. Emosyon, dapat kontrolin. Maliwanag ang mensahe ng pagparito ni Jesus at ito ang dapat na dalang mensahe ng mga mananampalataya sa mundong ating kinalalagyan at ang mensaheng ating ibinabahagi sa mga taong na ating nakakausap sapagkat they are broken-hearted. They're trying to figure out and to solve their problems in life. And one thing sure, what is important, yung sinabi ni Jesus sa Luke chapter 4 verse 18. Sapagkat ito po yung purpose at rason kung bakit siya pumarito. Binanggit niya ito eh. Sa Luke chapter 4 verse 18, ang sabi ni Jesus Christ, take note, kung si Jesus nasa iyo, dapat ito yung mensaheng dala-dala natin. Ano sabi? The Spirit of the Lord is upon me because He anointed me to preach the gospel to the poor. Hinighlight ko po yun. To preach, ipangaral daw, ang alin? Ang mabuting balita. Ano ba yung gospel? Pagliligtas ng Diyos. Sabi ni Paul, hindi ko kinahiya ang gospel tungkol kay Kristo sapagkat ito ang kapangyarihan ng Diyos. Kanino? Sa ikaliligtas ng bawat nananalig sa Kanya. Kapatid, may mga mahal ka sa buhay na hindi pa nakakilala. Ibahagi mo ito.
Bago maging huli ang panahon. Pastor, hindi ako preacher. No. Hindi po sinabi diyan to pastor, preach the gospel. Binanggit po ito sa lahat ng mananampalataya. When we preach, we just speak the message. May bibig ka, sabihin mo. Pipi ka, sign language. Malayo sa iyo, mag-internet ka. Ano ibig kong sabihin? Ito po yung panahon na dapat lahat ng mananampalataya alive and active in preaching the gospel to the poor. Yung poorness, hindi po ito sa mga mahihirap lang. Minsan, naisip ko yung may naglimos. Sa sasakyan po kasi meron ako mga biskwit o kaya binibigyan ko lagi. Sabi ko, Lord, nabigyan ko siya pero hindi ko siya natulungan ng lubos. Bakit? Nanatili pa rin siyang mahirap eh. Di po ba? Makikita mo uli, nandun uli. Makikita mo sa muli. Naisip ko, Lord, babaan, kausapin siya, i-share kita. Sapagkat yun ang pinakamahalaga. Pag dumating yung kamatayan, saan siya pupunta? Napakain ko siya, naabutan ko siya ng tulong, pero hindi ko siya nadala sa Panginoon. Take note of that. Bakit? Ito po yung message na dapat taglayin natin sa araw na ito. Saan man tayo naroon? He has sent me to heal the broken-hearted. Pagalingin ang mga wasak ang puso. As I've said, ang broken-hearted, hindi po yung bigo lang sa pag-ibig. Marami pong broken-hearted. To proclaim liberty to the captives, palayain ang mga bihag. Marami pong nakakulong, kahit hindi po naghihimas ng rehas na bakal. Nakakulong sa bisyo, nakakulong sa sama ng loob, nakakulong sa maling relasyon, nakakulong sa sama ng loob, nakakulong sa maling aral, nakakulong sa maling balita, nakakulong sa politika. Kaya maraming tahanan naghahati. May mag-asawa ngayon, hindi pa eleksyon na, nag-aaway na sila sa kulay. Kayo po, anong kulay ninyo? Di po ba? Malungkot man. Ano sabi diyan? To recovery of sight to the blind. Magkaroon po ng pangitain ng mga bulag. Alam niyo, marami pong bulag, hindi lang physical, kundi spiritual. And to set at liberty those who are oppressed. Yung mga sinisikil daw ay palayain. May message po tayo. Sa panahong ito, marami pong broken-hearted. And you know what? The best thing that we can do and the best signs about the coming of the Lord is this. Ano yon? Ito yung pinaka-bottom line po dapat. Alam natin malapit na dumating. Yung Matthew chapter 24 verse 14. Kasi nakaugnay ito doon sa work ni Jesus. Ano yon? Ang sabi po dyan, this gospel of the kingdom will be preached in the whole world as a testimony to all nations and then the end will come. Ano daw? Ipangangaral daw sa mundo ang magandang balita tungkol sa paghahari ng Diyos upang malaman ito ng lahat ng tao at saka darating ang katapusan. Ibig sabihin, kung meron mang tanda na dapat aktibo tayo na ating pong binibigyan pansin, ay maipangaral salita ng Diyos. Kapag ka naipangaral na daw yun, darating ng wakas. Ano ibig sabihin ito? Meron pong trabaho. At ang trabaho natin, ibahagi ang mensahe ng Panginoon sa mga broken-hearted people. At sino gagamitin ng Diyos? Ay, pwede kang gumawa ng mabuti, kapatid, sa kapwa. Pero ang tanong, kung binigyan mo ng kabutihan, tumanggap ba sa Panginoon, lumago sa pananampalataya, at pag dumating ba yung rapture, makakapiling ba natin sila? Kung hindi, hindi natin sila lubos na natulungan. Naabutan lang sila natin ng tulong, pero hindi natin sila lubos na tulungan, sapagkat ang buhay sa mundong ito, maikli lang. Maikli lang. Bakit tayo nilagay ng Diyos sa loob ng tahanan? At salamat po sa Diyos kung ang pamilya natin nakakilala na sa Panginoon. Pero marami pong umiiyak. Marami pong nalulungkot. Marami pong bronchitis kasi yung mister hindi pa tumatanggap sa anak na malayo sa Diyos. Kapatid, magulang. Kapatid, ito yung dapat iniiyak natin lagi sa Panginoon at huwag tayong magkulang na ibahagi. Sapagkat these are people who are broken-hearted. Hindi mo na kailangang lumayo. Malapit sila sa buhay natin. At tayo po, pag umuwi ng bahay, dapat hindi tayo nagpapalungkot. Tayo dapat nagpapasaya. Tayo dapat nagbibigay ng pag-asa at sigla sa kanila.
Tayo dapat at tinatanaw nila sapagkat meron tayong relasyon sa Diyos. Hallelujah. And as I wind up, let's go back again to the verse that we have just read earlier. Ang Panginoon ay malapit sa pusong wasak at inililigtas ang mga may bagabag na diwa. Hallelujah. Malapit na dumating ang Panginoon. Pero we must be concerned about the salvations of our loved ones. A lot of people are broken-hearted. Mga kapatid, sa po sa inyong tahanan, huwag niyo bastang nakatune in lang kayo at kung minsan, allow me to speak kung ano nasa puso ko. Kung minsan, ito problema ng online, hindi tayo lubos attentively nagagawa yung ating pag-tune in sa gawain ng Panginoon. Pero yun ang hamon. Isipin po ninyo, may mga tao nakapaligid po sa inyo na hindi pa nakakilala sa Diyos. At ang ating behavior and attitude speaks a lot for them to believe that we have a good God, a gracious and a wonderful Savior. Nakasalalay po sa ating mensaheng ipinakikita at ipinapayag sa kanila itong mga huling panahon na ito. Magasik po tayo ng mensahe ng pag-asa, mensahe ng buhay, mensahe na dala ng Panginoon, kagalingan, mensahe ng pagpapalaya, mensahe ng pagliligtas ng Diyos. Amen. Tayo pong lahat ay tumayo, tayo po'y manalangin. Tulog po natin sa Panginoon sa mga sandaling ito, yung make use of our lives to be an encourager to people who are broken-hearted. At kung ikaw kapatid, broken-hearted ka sa oras na ito, magpalakas ka sa Panginoon. Magpalakas ka sa Panginoon. Magpalakas ka. Lumapit ka sa Panginoon, nariyan siya. Hindi siya malayo. God is more closer. In this moment of trials and hardship, mas malapit ang Diyos sa mga taong broken-hearted. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Kay buti-buti mo, Panginoon, sa lahat ng oras, sa bawat araw, ika'y laging tapat kung magmahal. Ang iyong kaawa ay magpawalang hanggan. Kay buti-buti mo. Mainam pong simulan natin ang ating dalangin sa pagkilala natin sa ating Diyos. Kung gaano siya kabuti. Hindi niya babanggitin na siya'y malapit sa mga taong wasak ang kalooban, wasak ang puso, kung hindi siya mabuti. God is closer to us every time we are broken-hearted. Because He is a good God who cares and loves us. Hallelujah. At dapat yan ang maging laman ng ating kalooban. Pinupurit, sinasamba kita, dakilang Diyos at Panginoon. Tunay ngang ika'y walang katulad, tunay ngang ika'y di nagbabago. Mabuti ang Diyos na sa akin ay nagmamahal. Pinupurit, sinasamba kita, dakilang Diyos at Panginoon. Tunay ngang ika'y walang katulad, tunay ngang ika'y di nagbabago. Mabuti ang Diyos na sa akin ay nagmamahal. Mabuti ang Diyos na sa akin ay nagmamahal. Hallelujah. 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 Kapatid, kung ikaw'y nakakaranas ng kalungkutan, o maaaring sa pagkakataong ito, ikaw ay broken-hearted, remember the message of the song and remember the message of the Lord. Mabuti ang Diyos. Mabuti ang Diyos
Siya'y laging nagmamalasakit sa ating kalagayan. At kung meron mang nakakaunawa ng ating sitwasyon, kung tayo may humaharap sa ganitong mga malulungkot na pangyayari ng buhay, kalugihan, kawalan, ang Diyos ay nariyan. Dama ng Panginoon ang iyong nararamdaman. Alam ng Diyos ang iyong kalagayan. Nais ng Panginoon, ilapit mo ang iyong sarili sapagkat hindi siya malayo. Lalo siyang malapit sa mga pagkakataon na tayo nakakaranas ng pagbagsak ng puso't kalooban, pagkawasak ng ating pong kalooban. God is more closer when we are in pain. Hallelujah! Kapatid, umiiyak ang Diyos sa iyong pag-iyak. Panginoon, marami pong salamat. Kung meron man higit na nakakaunawa sa aming kalagayan, ikaw po yun, Panginoon. Salamat, Lord, sa iyong presence. Salamat sa banal na Espiritu. Abutin mo ang kalagayan ng bawat isa, Ama. Lord, dalangin ko po, Panginoon, na lahat ng mga nagdurusa, lahat ng may kalungkutan, lahat ng discouraged people, desolated people, wrecks, oh God, in the name of Jesus. Ama, Ama, Ama. Madinig nawa nila, Panginoon, at ma-realize, oh Diyos, ang kahalagahan ng iyong pangako. Lord, makita nila, Panginoon, na walang ibang tutugon sa kailang kalagayan, kundi ikaw lang po, Panginoon. At kung ikaw, kapatid, may Kristo sa puso mo, huwag kang matakot, sapagkat ang sabi ng Bible, hindi spirito ng takot ang ibinigay sa atin, kundi spirito ng kagalakan, pagpupuri, pag-ibig, at pagkontrol sa ating emosyon. God is with us, and He will always protect us and take care of us, no matter what comes our way. Hallelujah. Nandyan ang Diyos upang tugunin tayo sa ating kalagayan. Hallelujah. Pinasasaya ka ng Panginoon, kapatid. Ilapit mo buhay mo, yakapin mo ang presensya ng Diyos sa mga sandaling ito. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Embrace the presence of the Lord. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Oh, rabakasanday kaya yasikaya la sanday kabarasiya. Oh, rabababababasiki alalasya. Oh, the Spirit of God is here with us. Embrace the presence of the Lord. Panghawakan mo yung pangako ng Panginoon, kapatid. Hallelujah. Ang sabi niya sa Psalms chapter 34 verse 18, ang Panginoon ay malapit sa mga pusong wasak. Iniligtas niya ang mga bagbag, ang diwat kalooban. Nariyan siya, hindi kanya iniiwan. Pangako ng Diyos yan sa atin. Hallelujah, hallelujah. Hindi mo na kailangan lumayo, hindi mo na kailangan gumawa ng mga bagay na ano paman, kundi nariyan siya sa puso mo, kung si Lord ay nasa puso mo. Hallelujah, nariyan ang Panginoon. Hindi kanya iniiwan at hindi kanya kailanman pababayaan. Hallelujah! Hallelujah! Jesus! We bless your name. We thank you, Lord. Hallelujah. Abutin mo ang pangailangan ng aming mga kapatid. Ang mga may karamdaman, pawiin mo, O Diyos, ang kalungkutan bumabalot sa kailang kalooban. Lord, pagkalooban mo ng biyaya mo, O Diyos, ang mga nangailangan nito, sapagkat ikaw pong may hawak ng buhay at ikaw may hawak ng maganda namin bukas, at tama lang ipagkatiwala namin lahat sa iyo, Panginoon, sapagkat higit kang nagmamalasakit sa bawat isa sa amin. Thank God, thank you, Lord, thank you, Jesus. Oh, hallelujah. Oh, purihin ka, Panginoon, purihin ka, O Diyos. God. Dalangin ko, Lord God, ang mga walang trabaho, pagkalooban mo po, Panginoon. May purpose ka, Lord, kung bakit nawalan ng trabaho ng ilan. Lord, yung kabuhayan po ng iba, Panginoon, ng aming po mga kapatid, paunlarin mo po ito. Ipinagkakatiwala po namin dito sa iyo. At yung may mga trabaho, Panginoon, tulungan mo sila, masustain po nila yung kanilang work, and then mawala po yung broken-heartedness, kung meron man pong sama ng loob, puot, galit, O Lord, o kaya po, Panginoon, na yung mga plano na hindi nagkaroon ng katuparan, O Diyos, may kabigo ang nararamdaman, Panginoon, pawiin mo ito sa pangalan ni Jesus. Lord, i-enjoy po namin, Panginoon, ang aming pamilya. Lord, save our homes in the name of Jesus. Save our families, especially our loved ones. Lord, ito po yung panahon, O Diyos, upang ibahagi namin sa kanila ang pag-ibig mo, ang kaligtasan, dulot mo, yung mensahe mo, Panginoon. This is the time for us we need to proclaim the message of your saving grace, Lord. Hallelujah. O God, pawiin mo yung takot ng aming mga anak kung meron man, takot ng aming mga magulang, takot ng aming mga kapatid. Sa pangalan ni Jesus. Sa pangalan ni Jesus. And Lord, naniniwala kami, pag ikaw ay nasa amin,
there is always reason for us to say, happy, happy life in Jesus. Amen, amen, and amen, amen, and amen. Hallelujah. Woo, glory to God. Praise the name of the Lord. Purihin ang Panginoon. Thank God. Salamat po sa kabutihan ng Diyos sa buhay natin. Amen. Praise God. Kayo po'y makakaupo na, yung mga kapiling ko po ngayon. O maging po sa inyong tahanan, tayo po ay malapit na pong tapos sa ating pong gawain. And I hope all of us are blessed, okay, for the glory of God. Salamat po. Andiyan po yung ilang mga announcement sa ating pong screen. Okay. Tuloy pa po ang ating pong mga paglilingkod. Although, antayin po natin yung bagong development, whatever it is, sa darating na mga linggo. Okay. Kung ano po ba yung mga adjustment natin sa ating gawain. Okay. Kapiling ko po, almost ang ilan po ay nandito. Kapiling ko, kaway-kaway po kayo dyan. Sana nakakamera kayo. Ayan po yan. Kasi isang focus lang po yung ating camera. Ayan. So, salamat sa Panginoon. Doon po sa mga nasa kanilang mga tahanan, I hope na sa biyaya po ng Panginoon na kayo po ay ligtas at mapayapa. And enjoy the moment, enjoy the day. Ano man po yung mga activities pa natin na gagawin sa araw na ito, ibigyan po natin ang kalawalatian ng Diyos pa rin. Amen. At huwag natin kalimutan, proclaim the message of God's saving grace. Amen. Be an instrument to heal the brokenhearted. Amen. Hallelujah. Amen and amen. Okay, tayo po magtatapos na sa gawain. Tawagan ko po ang ating pong mga awit. Yan. Tuwan-tuwa po siya kanina sapagkat siya po yung sunglidan natin. Ating marinig. Hallelujah. Napakabuti po ng ating Panginoon. Amen po ba? Muli po tayong tumayo. Pasalamatan po natin ang Diyos. Hallelujah. Napakabuti ng Diyos. Amen. Napakabuti ng ating Diyos. Di siya nagbabago. Napakabuti ng ating Diyos. Di siya nagkukulang. Itaas ang ngalan niya, lahat ng nilikha. Napakabuti nga ng ating Diyos. Minsan pa, napakabuti ng ating Diyos. Di siya nagbabago. Napakabuti ng ating Diyos. Di siya nagkukulang. Itaas ang ngalan ng Panginoon. Hallelujah! Lahat ng nilikha, napakabuti nga ng ating Diyos. Salamat po man kung magpasalamat sa ating Diyos. Ang nais ko ay magpuri, itaas ang ngalan ni Jesus. Napakabuti ng ating Diyos, di siya nagbabago. Napakabuti ng ating Diyos, di siya nagkukulang. Itaas ang ngalan niya. Salamat po, Ama. Purihin ka, Panginoon. Napakabuti niya ng ating Diyos. Napakabuti niya ng ating Diyos. Napakabuti niya ng ating Diyos. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Salamat po, Panginoon. Salamat po, Ama. Purihin ka, O Diyos. Purihin ka, O Diyos. Hallelujah. Hallelujah, Lord. Hallelujah. Purihin ka, Panginoon. Purihin ka. Tunay na mabuti ka. Dakila ka, O Diyos, sa buhay ng bawat isa sa amin. Nagpapasalamat kami, Panginoon, sa presensya mo sa umagang ito. Salamat, Panginoon, sa mga yakap mo, O God. Salamat, Lord. Salamat sa mga salita mo na patuloy na nagbibigay ng kalakasan sa bawat isa sa amin. Salamat, Lord, dahil minsan pa pinaalala mo sa amin, Panginoon, yung buhay na dapat namin tahakin. Dalangin ko, Panginoon, patuloy na masunod ang kalooban mo sa buhay ng bawat isa sa amin.
Lord, hindi namin ang alam ang bukas, Panginoon, kung ano ang mangyayari. Pero ang tanging alam namin, Panginoon, sa bawat araw, Ikaw ang aming kasama at hindi mo kami pababayaan. Sa iyo kami nagtitiwala, Panginoon. Patuloy mong gamitin ang buhay namin, Panginoon, yung lakas namin, O God, para sa iyong kaluwalhatian. Patuloy, Lord, masunod namin yung kalooban mo na makapaghayag kami ng iyong salita, Panginoon. Ang maipakilala ka namin sa bawat tao sa paligid namin, Panginoon. Tulungan mong maging kapakipakinabang, Lord, yung buhay at lakas na ito na amin tinataglay. Magamit namin ito para sa iyong kaluwalhatian, para sa iyong kadakilaan. Patuloy kaming makapamuhay, Panginoon, na nakapagbibigay ng kaluguran sa iyo, O God. Salamat, Panginoon, salamat. Dalangin namin ang patuloy na pag-iingat mo sa bawat isa sa amin, Panginoon. Ang patuloy na pagsama mo, pagpapala mo sa bawat isa, Panginoon. Salamat, Lord. Salamat, salamat. Sa iyo po ang lahat ng papuri, pagsamba at pagluwalhati sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Praise the Lord. Taas po natin mga kamay na sa ating pong pagtatapos sa ating gawain, taglayin po natin ang basbas at pagmamahal ng Diyos Ama, biyaya at patuloy na pagliligtas ng Diyos Anak at kaaliwan at pagpapagaling niya. At ang kaaliwan, patnubay, gabay at patnubay ng Diyos Espiritu Santo sumaating lahat ngayon at magpakailanman. Amen at amen at amen. Amen. Magandang umaga po sa inyo lahat. Pagpalain po tayo ng Panginoon. Kaway-kaway na lang po muna. Hallelujah. Praise God. Good morning po sa inyo. God bless you. Keep safe. God bless our homes. God bless our homes.